Gaway ito sa Tipas. Sa mga bisita po namin na elders din po, mga kamagagawa po natin sa kabilang gawain, sa nanay at tatay ni JR. Masaya po kami sapagkat kayo po ay aming nakasama. At hayaan po ninyo na sa patuloy po na pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos, sumampalataya po tayo na tayo po ay patuloy na mababago ng ating buhay sa pamamagitan ng ipapahayag po niyang salita sa ating pong kalagitnaan. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 6, verse 16 hanggang 18. Praise God. Ito po ang sabi: kapag mag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos ka upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang mensahe po ngayong umaga ay pinamagatan po natin ang turo tungkol sa pag-aayuno. Ano po ba yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno raw po ay yung hindi pagkain, hindi pag-inom. At nung sa lumang pananampalataya po natin, karaniwang ginagawa po natin ito tuwing Biyernes Santo o kaya Huwebes Santo. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo po sa atin tungkol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay bahagi na ng buhay ng isang Kristiyano. Kung tayo po ay nananalangin, ito po'y bahagi bilang Kristiyano. Kung tayo po ay nagpupuri sa Diyos, ito po'y bahagi ng ating buhay. Kung tayo ay sumasamba sa Diyos, ito po'y bahagi ng ating buhay. Kung tayo po ay nagninilay-nilay, nag-aaral ng kanyang salita, ito po ay bahagi ng ating buhay. Ang pag-aayuno po ay bahagi na rin ng ating buhay. Kaya nga inaasahan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay nag-aayuno. Kaya nagbigay siya ng panuntunan. Nang sabi niya, kapag kayo ay mag-aayuno, huwag kayong magmumukhang kawawa. Na para bang ipinaalam ninyo sa mga tao na kayo nga ay nag-aayuno. At sasabihin ng mga tao, mabuting tao ito, ito'y mga Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ginagawa ninyo ito, ay natanggap na ninyo ang inyong gantimpala. Ang nais ng ating Panginoong Jesucristo na kapag tayo ay mag-aayuno, ay huwag gagawin natin itong magiging mapagpaimbabaw. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay nagmamataas. Ayaw ng Diyos na tayo nagmamalaki. Ayaw ng Diyos na tayo nagmamataas. At ang ating Panginoong Jesucristo ay galing sa ganung klaseng tao. Doon nga po sa Mateo chapter 23, binabatikos niya ang mga mapagpaimbabaw. Sapagkat ayaw niya na tayo ay mapagpaimbabaw. Kasabi nga po niya doon sa chapter 23, sa aba ninyo, mga iskriba at mga parsiyo, mga mapagpaimbabaw, tulad kayo ng isang nicho pagkaputi-puti, ngunit ang loob nito ay buto, ngunit ang loob nito ay bulok. Ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay gagawa ng kabutihan sa ating buhay, gawin natin ito ng sekreto. Kahit nga sa pagkakaloob, di ba? Kung ikaw ay magbibigay, huwag mo nang ipaalam pa sa kaliwang kamay. Kung ikaw ay gagawa ng kabutihan, huwag mo na ito ipaalam pa sa pinakang malapit mong kaibigan. Bakit? Ang sabi doon, sapagkat ang Ama na hindi mo nakikita ang siyang gaganti sa iyo sa ginagawa mo ng mabuti. Ang Ama na nasa langit ang siyang gaganti. Minsan sinasabi natin, bakit ganun? Sinubuan ko na, kinagat pa ang aking kamay. Bakit ngayon? Bakit ganun? Inalagaan ko na, pinag-aral ko na, ginawa pa ako ng mabuti. Anong sabi ng Panginoon?
ang Diyos Ama ang siyang gaganti sa ginagawa mo ng kabutihan. Kung tayo man ay niloko, hayaan mo na yun. Kung tayo man ay pinagsamantalan, hayaan mo na yun. Ang importante, ginawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa. At ang Diyos Ama na nakakakita ng ginawa mo ng lihim, ang siyang gaganti sa iyo. Hindi po ba masarap yun? Na ang ating Ama na nasa langit ay hindi nagpapabaya. Alam ng tapat tayo. Ang kinakailangan lamang tayo ay magpatuloy sa kabutihang ating ginagawa. Sapagkat ang kabutihang ating ginagawa, ito ang nagpapatunay na tayo may Kristiyano. Ang kabutihang ating ginagawa, ito ang nagpapatunay na tinanggap na natin ang kaligtasang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi masasayang ang ginawa mong kabutihan. Nga sabi nga, yung pagpapainom mo ng malamig na tubig sa isang nauuhaw, hindi ito masasayang. Alam ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos kung ikaw ay nagpatuloy sa bahay ninyo. Di lang patutuo po, hindi lang parang patutuo lamang po ito. Na mayroon po tayong kapatid na nung hindi pa po siya pwede na bago noon. Pero dumating ang panahon na siya po yung binago ng Diyos, siya po yung naging Kristiyano na, at makikita po natin sa kanyang buhay ang talagang malaking pagbabago. Sila po yung umakit sa bahay namin. Nag-usap kami ni Ben, makikituloy daw sa atin. Ang nasa isip, bakit natin patutuloy ang dito yan? Nakita mo naman yung ugali niyan. Pero katulad nga, nung napapag-alala natin, na kung ano yung ginawa natin ng kabutihan, ang Diyos ang siyang gaganti. Ang sabi na lamang namin ni Ben, sigawan natin ang kabutihan. Huwag tayong mag-aaway sa harap niya. Maging mabuti patuto tayo bilang isang Kristiyano. At dumating ang panahon na ang taong ito ay naglilingkod na sa Diyos sapagkat nakita niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya pinababayaan. Hindi siya hahayaan ng Diyos na siya ay namapaliwala ang kanyang buhay. Bakit? Ang Diyos na nakakakita ng ginagawa natin ng lihim ay siyang gaganti sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos na magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang Diyos na nagbabago ng ating buhay. Hindi kayang baguhin ang ating buhay, ng ating sarili. Kaya nga ng ating magulang, hindi ito kaya gawin ng ating magulang. Ang makapagbabago lang ng ating puso, ng ating kalooban ay ang Diyos sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay naandyan upang tayo ay bigyan niya ng gabay ng patnubay, bakit minsan dumarating sa punto ng ating buhay na nakaranas tayo ng kadiliman? Bakit dumarating sa punto ng ating buhay na tayo tumatanggap ng mga bagyo, katulad ng nangyari sa ating bansa? Bakit nagkaroon ng malakas na lindol? Bakit nagkaroon ng malakas na baha ng bagyo? Bakit ang ating mga kababayan ay hindi magkakasundo-sundo, nagkakaaway-away? Hindi ba ang Diyos ay mabuti? Ito ay pinahihintulot sa atin ng Diyos sapagkat siya ay mayroong dakilang mensahe sa atin. Nais niya na ipakita sa atin na kung tayong mga Kristiyano na kanyang tinawag ay patuloy na lalapit sa Kanya, ay patuloy na mananalangin, patuloy na magpupuri at sasamba sa Kanya, ipakikita niya ang mga dakilang bagay na kamangha-mangha. Sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng matinding trahedya sa buhay, ano ang pwede natin gawin? May dalawang uri ng tao, isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa panahon ng trahedya, ano ang pwede natin gawin bilang isang mananampalataya at hindi mananampalataya? Sa Biblia ay mayroon tayong mababasa. Anong ginawa niya? Sila ay sumamba sa Diyos. Sila ay nanalangin sa Diyos. Sila ay nag-ayuno. Ang pag-aayuno ay sinasamahan ng pananalangin.
Ang pag-aayuno ay sinasamahan ng pagsasama-samang pagsamba. Ang pag-aayuno ay sinasamahan ng pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo na sa pamamagitan ng pag-aayuno, ang puso ng Diyos ay naaantig? Doon sa Mateo chapter 7 verse 7, sabi doon, tumawag ka at ako'y tutugon. Humanap ka at kayo ay makasusumpong. Kumatok ka at ang pintuan ay pagbubuksan para sa iyo. Mayroong tatlong antas ng pananalangin. Ang paghingi, ang paghanap ng kalooban ng Diyos, at ang pagkatok sa puso ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung manilas na pananalangin kung saan tayo ay humingi ng kanyang habag. Ito ang manilas na pananalangin kung paano tayo ay humingi ng mga bagay na hindi pangkaraniwang panalangin. Humihingi tayo ng kapangyarihan, humihingi tayo ng milagro. At ang pag-aayuno, ito ay instrumento upang katukin natin ang puso ng Diyos. Katulad nga po, sa panahon po natin ngayon, maraming nagpa-prophecy sa mga darating na araw na tayo ay makararanas ng higit pa sa mga naranasan natin ng mga nakaraang taon. Pero ano ang magagawa natin bilang tao? Ano ang magagawa natin bilang mananampalataya? Ano ang magagawa natin bilang mga hindi mananampalataya? Doon po sa Jonas, mababasa po natin yung kasaysayan. Ang tao ay nagpakasama-sama. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ang hari ng kanyang buhay ay ang kanilang sarili. Sila ay naglalasing, nag-iinom, nag-aasawa at nag-aasawa pa. Kaya ang Diyos ay nagalit sa kanila. Ang sabi ni Yahweh, gugulawin ko ang lugar ng Ninive. Pero po ano po ba ang nangyari? Ipinadala niya ang isang mensahero, si Jonas, at nang malaman nila ang gagawin ng Diyos sa kanilang bayan, ano ang nangyari? Ang kanilang leader, ang kanilang hari ay nagbigay ng batas na kinakailangan mag-ayuno. Bata, matanda, babae, lalaki, maging ang kanilang hayop ay nag-ayuno. Hindi sila kumain, hindi sila uminom. At ito ay sinamahan nila ng pananalangin may pagsisisi. Ano ang nangyari? Hindi tinuloy ng Diyos ang balak niyang gunawin ng Ninive. Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos ang tunay na pagsisisi sa kanilang buhay. Nakita ng Diyos ang kanilang pagbabalik loob. Kaya hindi ginunaw ng Diyos ang Ninive. Tayo naman, bilang mga mananampalataya, ano ang dapat natin gawin? Tayo ay patuloy na manalig sa Diyos. Ang sabi nga po doon sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayo ay umaasang mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. At ang sabi po doon sa Hebrew chapter 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Ang sino mang sumasampalataya ay kinakailangan lumapit sa Kanya, sapagkat siya ang magbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa panahon ng trahedya, lalo tayong manampalataya sa Diyos, lalo tayong manalig sa Kanya, lalo tayong lumapit sa Kanya, sapagkat siya lamang ang Diyos na makapangyarihan, na makagagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri, pagsamba, at pag-aayuno. Magkasama po yan yung pag-aayuno at pananalangin. Hindi pwedeng ayuno ka lang, tapos hindi ka nananalangin. Kinakailangan yung pag-aayuno, pananalangin, pagsamba, pagninilay-nilay. Naalala ko po, nung nag-aayuno po ako, dahil sa update ng sigmura ko, naalala ko yung Diyos. Kasi umahapdate ang sigmura ko eh. Kumbaga, yun ang instrumento ng Diyos para tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. May mga bagay na kinakailangan tayong ilapit sa Kanya. Ang ating bayan, ang simbahan, ang mga namumuno sa ating lugar, ang ating kapitbahay. Kung tayo ay nagkakaisa,
makikita ng Diyos ang ating pagkakaisa, ang taus-pusong paglapit sa Kanya, ang taus-pusong pagtawag sa Kanya. Ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi upang abutin ang ating mga pangangailangan. Amen. Ang Diyos ay hindi bingi. Siya ay mayroong kakayahan para abutin ang ating pangangailangan. Siya ay hindi bingi upang hindi pakinggan ang ating pangangailangan. Ang kinakailangan lamang, tayo ay nagsasama-sama. Ipakita natin ang ating lakas. Ipakita natin ang ating pwersa na tayo bilang mga anak niya ay hindi nakakalimot sa Kanya. At ang sabi po doon sa Roma, chapter 10, verse 11, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kung tayo ay mayroong matibay na pananalig sa Diyos, kailanman ay hindi tayo mabibigo. Tayo ay nasa ilalim ng Kanyang layunin. At ang layunin ng Diyos, maaari sa paningin natin ay hindi mabubuti, pero ang layunin ng Diyos ay para sa ikabubuti nating lahat, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa ating pagninilay-nilay, ito ang pagkakataon upang ang Diyos ay mangusap sa atin. Naalala ko po doon sa mga sinasabi sa Biblia na kapag sila ay nag-aayuno, ang Espiritu Santo ay bumababa. Doon po sa ikalawang kronika na kung saan ang Haring si Josaphat ay nagbigay ng batas para mag-ayuno, sapagkat noong mga panahon yun, sila po ay lulusubin ng mga kaaway. Kung titignan sa dami, kung titignan sa bilang, talong-talo sila. Sila ay sisiw at ang kanilang kaaway ay agila. Kaya bilang tao, nagkaroon ng agam-agam yung hari. Nagkaroon ng takot sa kanyang puso, pero hindi niya hinayaan na yung takot ay maghari sa kanyang puso. Sapagkat kung ang takot ang mga hari sa ating puso, tayo ay patuloy na matatalo sa ating pakikipaglaban. Kaya ang ginawa ng hari ito, hindi siya nagpatalo sa takot. Ang ginawa niya, sila ay nag-ayuno. Sila ay nagpuri at sumamba sa Diyos. At habang sila ay nag-aayuno, habang sila ay nagpupuri sa Diyos, ang Espiritu Santo ay bumaba. At ang Espiritu Santo ay nangusap sa kanilang kalagitnaan. Nung nag-aayuno ang mga alagad doon sa Acts chapter 13, ano po ang nangyari? Bumaba ang Espiritu Santo at nagpahayag sa kanilang kalagitnaan. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-ayuno 40 araw at 40 gabi, ang Espiritu Santo ay sumasa Kanya. Sa Luke chapter 4 verse 1. At ang sabi doon sa Luke chapter 4 verse 14, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumakanya. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kung tayo ay mag-aayuno, doon po, ano po ang pwede natin maranasan? Number 1, tayo ay tatanggap ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Kasabi po kumapon doon sa Pilipos, siya na bagamat Diyos, ay hindi niya inaling manatili kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Siya ay namuhay bilang alipin, nagpakababa at naging masunurin. Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoon sa Kristo ay tinatalaban ng pako sa kamay. Ang ating Panginoon sa Kristo ay tinatalaban ng sibat sa kanyang tagiliran. Ang ating Panginoon sa Kristo ay tinatalaban ng sugat kapag hinahampas. Ang ating Panginoon sa Kristo ay nagugutom at nangihina ang kanyang katawan. Kaya bago siya mag-umpisa ng gawain niya dito sa lupa, siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At ano ang tinanggap niya? Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya kapag siya ay nangangaral, ang mga tao ay namamangha sa kanya. Bakit? Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, the Spirit of the Lord is now upon me. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nasa akin. Kaya kapag siya ay nangangaral, ang Espiritu Santo ay dumadaloy sa kalagitnaan at ang mga tao ay nagmanghang-mangha.
Ang sa amin ng ibang mga taong gustong sinuhay ng ating Panginoong Jesucristo, saan kumukuha ng kanunungan ang taong ito? Hindi ba't siya'y anak lamang ng isang karpintero? Pero ang totoo niyan, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa Kanya ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Bago niya umpisahan ang gawain dito sa lupa, ang kanyang preparasyon ay siya ay nag-ayuno. At nakita po natin mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa kasalan ng Kanaan, ang tubig ay ginawa niyang alak. Nakalakad siya sa tubig. Ang bagyo ay napapatigil niya. Ang masamang espiritu ay napapalayas niya, nanginginig pa. Yung patay na buhay. Yung mga bayketong ay gumaling. Yung mga bulag ay nakakita. Yung mga bingi ay nakarinig. Yung mga pilay ay nakalakad. Bakit? The Spirit of the Lord is now upon me. Kung tayo ay mag-aayuno, sasamahan natin ang pananalangin, ang pagsamba, pagpupuri at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. The Spirit of God ay mararanasan natin. Tayo ay tatanggap ng kapangyarihan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga bagay na ginawa ko o higit pa. Bakit? Nung umakyat ang ating Panginoon Jesucristo, ang Espiritu Santo ay bumaba at ito ang tinanggap natin. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga bagay na ginawa ko o higit pa. Ano man ang hingin natin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ay mararanasan natin. Bakit? Sapagkat mayroon tayong pananampalataya. Anong pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sa Marcos chapter 11 verse 20 po na kung tayo ay humingi, manalig tayong natanggap na natin ito at matatanggap nga natin ito. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ay hindi nakikita. Ang pananampalataya ay umaasa tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Ang pananampalataya ay higit pa sa ating inaasahan. Kaya nga, ang sabi doon sa Mark chapter 11 verse 23, na kung sasabihin natin sa bundok, bundok, umalis ka dyan. At sasabihin natin ito na walang pag-aagam-agam, ang bundok ay lilipat at pupunta sa dagat. Ang ibig sabihin nito, may kapangyarihan ang ating sinasabi. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kung tayo ay anak ng Diyos, kung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita ni Kristo na lumalabas sa ating bibig ay mayroong kapangyarihan na pwedeng makapagbago ng tao. Ang sabi nga doon sa Biblia, pakabanalin ninyo sila, ang salita ko ay katotohanan. Pakabalilin niyo sila sa katotohanan, ang salita ko ay katotohanan. Ang salita lumalabas sa ating bibig, ito ay may kapangyarihan upang ang tao, ang ating sarili, ang ating mga kapitbahay, ang mga mahal natin sa buhay ay mabago. Sapagkat ang sabi nga po doon sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May kapangyarihan ito na katulad ng isang tabak na tagkabila ay tanim na tumatagos sa kasukasuan ng ating buto. Walang imposible sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at ang salita ng Diyos ay kapangyarihan na tinanggap natin. Kaya mahalaga na kung tayo ay nag-aayuno, tayo nagninilay-nilay ng salita ng Diyos at mararanasan natin ang kapangyarihan ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa panahon ng ating mga pangangailangan. Doon po sa aklat ng Chronicle chapter 23, ikalawang Chronicle, nung nag-ayuno nga po, nagpa-ayuno ang hari sapagkat sila'y makatalo. Habang sila ay nag-aayuno sa kalagitnaan ay bumaba ang Espiritu Santo. At mayroon doon propeta na nagsalita. Anong sabi ng propeta? Huwag kayong matakot. Si Yahweh ang makikipaglaban sa inyo. Gumising kayo bukas ng maaga, maghanda kayo, harapin ninyo ang kaaway. At nagbigay ng instruction ang Diyos. Sa pag-aayuno, tayo ay tumatanggap ng instruction. Number 1, tayo tumanggap ng kapangyarihan. Tayo ay tumatanggap ng instruction. Yun yung pangalawa. Ano ang ginawa nila? Maraming kalaban, talo sila sa bilang. Iilan lang ang mga kawal nila, pero ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa nilang frontliner? Ang nasa unahan nila ay mga manunod
sila ang nagpatayan. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon kamangha-mangha ang Diyos. Na hindi sila nahirapan pa. Sabi nun, halos 3 araw nilang sinamsam ang mga kagamitang pagdigma at iba pang mga kalakad ng mga kalaban. Katulad na po nung nagpatuto kanina, siya nag-apply ng trabaho. Tignan po natin, yung pabor ng Diyos ay sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan ay mga graduate. Pero ika nga, kung ang Diyos ay nasa atin, hindi tayo pumabayaan ng Diyos at ang pabor ng Diyos ay lagi nasa atin. Ang kamay ng Diyos, ang patnubay ng Diyos ay nasa atin. Kapag tayo ay nag-aayuno, tayo ay tumatanggap ng direksyon. Tayo ay tumatanggap ng patnubay. Ang patnubay ni Yahweh ay namalagi doon sa hari at sa mga bayan, sa mga taong nag-ayuno iyon. Kaya sila ay nagwagi. Nagwagi sila dahil hindi sa kanilang sarili, kundi dahil sa ginawang kamangha-mangha ng Diyos sa kanilang buhay. Isa pa po kung bakit ang layunin ng pag-aayuno doon po sa Acts chapter 13. Nagbigay ng instruction ang Diyos sa Acts chapter 40 naman. Kapag ka mayroong itatalagang leader, ang ginawa nila, sila ay nag-ayuno. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siya magbubukas ng isip. Siya ang magbibigay patnubay. Sino ang dapat na leader ang itatalaga? Sa ating buhay, paano natin i-apply ito? Sa ating buhay, may mga bagay na mahirap magdesisyon. Mayroon tayong dapat magdesisyon tayo ng mabigat. Kinakailangan natin ng gabay para hindi tayo magsisi. Halimbawa sa mga kabataan, gustong mag-asawa, kinakailangan nilang mag-fasting. Nangyayari po itong mga unang panahon pa para wag silang magsisi dahil sila ay nasa tamang edad na, dahil sila ay nakag-graduate na, dahil sila ay nakatulong na sa kanilang mga magulang at gusto na nilang lumagay sa tahimik. Anong ginagawa ng iba? Sila ay nagpapasting. Bakit? Malaking pagsisisi kapag ikaw ay nagkamali. Kapag ikaw ay nagkamali sa isang desisyon, pwede mo ikapahamak. Ngayon, ano pwede mong gawin? Kinakailangan mo lumapit sa Diyos. Kinakailangan mo mag-ayuno. At ito nga po ang nangyari. Ito po ang dapat natin gawin. Sa mga mabibigat na desisyon sa ating buhay, na para bang nagkakaroon tayo ng kalituhan kung anong dapat natin gawin. Kung oo o hindi, kung itutuloy natin o hindi, ang kinakailangan natin yung patuloy na paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng may kasamang pag-aayuno. Sumunod po, kung bakit kinakailangan tayo mag-ayuno upang tayo po ay tumanggap ng pagpapalaya. Mayroon pong doon po sa Mateo chapter 7 bandang 17. Doon po ay mayroon pong inaalihan ng masamang espiritu. Dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, ay sabi ng tatay, Panginoong Jesus, pagalingin po ninyo ang aking anak, sapagkat ang aking anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Minsan siya ay sinusumpong at nalalaglag sa apoy. Minsan siya ay sinusumpong at nalalaglag sa tubig. Kaya pagalingin po ninyo. Inilapit ko na po ito sa inyo mga alagad, kaya lang hindi gumaling. Pinagalitan ng ating Panginoong Jesucristo yung mga alagad. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, bakit ang hindi ng inyong pananampalataya? Hanggang kailan po kayo mapagtsatsagaan? Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pinalayas niya ang masamang espiritu. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang ganitong klaseng demonyo ay kinakailangan sasamahan ng pag-aayuno. Ibig sabihin yung demonyo, yung mga masamang espiritu, may mga rango-rango din yan. Ngayon kung tayo ay Kristiyanong tutulog-tulog, Sunday Christian, Kristiyanong pag may pagpapala, pag pinalayas natin ang demonyo, pagtatawanan tayo ng demonyo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano magbubuhay. Maging kailangan nag-aapoy ang ating pananampalataya sa Diyos. Kinakailangan lumalago tayo sa pananampalataya
kawanan ng demonyo. Dapat ang pananampalataya natin ay lumalago ng lumalago. Isa sa palatandaan ng Kristiyanong bansot, hindi lumalago sa pananampalataya, ay Kristiyanong matampuhin. Mayroon po ba itong Kristiyanong matampuhin? Yung pagkalapagalitan ng pastor lumilipat sa ibang church. Mayroon po ba dito? Wala po siguro. Sapagkat tayo ay mga mature na Kristiyano, hindi tayo matampuhin. Hindi na tayo ay nagpapadisiplina sa pastor. Ang isang mature na sa pananampalataya ay handang harapin kung ano ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sapagkat siya ay naniniwala na ang pinagagawa sa kanya ng Diyos ay kaya niyang gawin. Sapagkat ang sabi nga po doon sa Pilipos, I can do all things in Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo Jesus na siyang nagpapalakas sa akin. With God, nothing shall be impossible. Kung ang Diyos ay nasa atin, bakit tayo matatakot? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya at nakakaalam ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya nararapat lamang na ituon natin ang ating pananalig, pagtitiwala sa Kanya sapagkat siya ang higit na nakakaalam ng ating buhay. May mga bagay na hinihingi tayo, pero parang sumasakit ang loob natin. Bakit manalangin ako sa Diyos? Mabuti naman. Para naman sa kabanalan. Para naman sa church. Pero bakit hindi pinahintulot ng Diyos? Sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Maaari mabutang hinihingi mo. Pero may plano ang Diyos na higit sa hinihingi mo. Ang ipagkakaloob ng Diyos sa ating buhay ay hindi kung ano ang kailangan natin. Ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos sa ating buhay ay kung ano ang alam ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya kung mayroon tayong panalangin at hindi ipinagkaloob ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo sapagkat mayroong higit na magandang plano at layunin ang Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay nag-aayuno, tayo ay napapalaya sa panikala. May mga benepisyo na natatanggap tayo sa pag-aayuno. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is now upon me. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Pinahiran niya ako. Sinugo niya ako upang ipangaral sa mga luka ang mabuting balita. Doon po yun, nung siya ay nag-ayuno. Nung nag-ayuno ang ating Panginoong sa Kristo, sumakanya niya ang Espiritu Santo sa verse 14, tinanggap niya kapangyarihan ng Espiritu Santo, tapos bumalik siya para mangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ang benepisyo po ng pagpasting ng ating Panginoong sa Kristo ay ang kaligtasan. Sapagkat ipinangaral ng ating Panginoong sa Kristo ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung titignan po natin ang kasaysayan ng tao, kung bakit ang ating Panginoong sa Kristo ay nagkatawang tao, sapagkat alam niya ang tao ay nahatulan na ng kamatayan. Sabi nga po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ipinangaral niya ang mabuting balita. Sapagkat ang sabi ng sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang buntong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak mo sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pagkatapos mag-ayuno ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me. Sinugo na niya ako, pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, upang sabihin sa mga bihag
na sila ay lalaya. Ang totoo po, walang tanong na tayo ay born again na. Walang tanong na tayo ay binago na ng Diyos. Walang tanong na tayo ay tumanggap na ng kaligtasan. Pero alam ko po na ang bawat isa sa atin ay mayroong kani-kaniyang kahinaan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sinugo niya ako upang palayain ang mga bihag. Lahat po tayo ay may kahinaan. Nagtataka ako, bakit Kristiyano na ako, matakaw pa rin ako? Hindi ko iniisip yung aking kapatid, basta ang gusto ko kumain ako ng kumain. Kasalanan yun, yung pagiging matakaw. Kristiyano na ako, bakit ganun? Kapag ka naawit yung tansa ng Ginebra, hindi ko matanggihan. Walang question sa pagiging born again, walang question sa pagiging Kristiyano nun. Bakit ganun? Hindi pa rin ako makaalis sa isang bisyo. Bakit ganun nangingaling pa rin ako? The Spirit of the Lord is now upon me. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga dukha ang mabuting balita upang palayain ang mga bihag. Minsan ay mayroong isang Kristiyano. Nagulat siya, nagkakagulo sa kanilang paligid. Yung pala, mayroong tao na lahat ng kanyang mga kasalubong sinusuntok niya. Sinisipa niya, wild na wild siya. At ginawa ng mga tao siya tinalian sa paa, at sa kamay at sa paa. At nakita ng Kristiyanong ito, yung lalaki ay sinasapian ng masamang espiritu. Bold-bold siya. Pinanalangin niya yung inaalian ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Diablo, lumayas ka! Nakadalawang oras na siyang nalalangin, pero walang nangyayari. Ganun pa rin, wild na wild pa rin yung tao. Tapos ang sabi niya, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Hindi ba ako'y Kristiyano? Bakit pinapalayas ko kung di mo ayaw lumayas? Parang gusto pa ako ang lumayas. Sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, mag-ayuno ka ng 3 araw. At ang ginawa ng Kristiyano ito, siya nag-ayuno ng 3 araw. Pati yung mga kaibigan, samahan niyo kung mag-ayuno tayo. Pati yung mga magulang, samahan niyo kung mag-ayuno tayo. At nag-ayuno nga sila ng sama-sama. Nakita ng Diyos ang paniniwala nila. Nakita ng Diyos ang pagkakaisa nila. Bumalik na sila sa demonyo. Mayroon silang nagbibigyan ang kanilang pananampalataya. At ang sabi ng babae ito, Diablo, Satanas, sa pangalan ng Panginoon Jesus, lumayas ka. At ang lalaking itong sinasampian ng masamang espiritu ay nakalaya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay magbibigay sa atin, mangungusap sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Hindi tayo basta sugod na sugod. Kinakailangan alam natin kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin upang tayo ay sumagupa sa kalaban. Kinakailangan nakahanda tayo at nakita natin na sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ang Diablo ay lumayas, nanginginig pa. Ganyan ang nakita ang Panginoon. Kung tayo ay mag-aayuno kasama ng pananalangin, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung kapangyarihan natin. Ang mararanasan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos. At alam mo, naniniwala po tayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. He has the earth upon natin. Siya ang naglagay ng tala. Siya ang naglagay ng buwan ng mga planeta, ng lahat ng pangangailangan natin upang ihanda tayo at maranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi nangangahulugan ngayon, tayo hindi nagdaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sapagkat ang pagsubok ang siyang vitamina ng ating tuhod upang tumibay tayo sa pananalig. Bakit? Ano ang sakit ng tao? Ang sakit ng tao ay kalimot. Ginawa ng Diyos ng kabutihan, maya-maya bukas, nakalimutan ng Diyos, komportable na sa kanyang buhay. Ang sarap manood ng TV. Kaya pag sumakit ang ngipin ako, cancer na yata ito. Ganun makakalimutin ng tao. Kaya ang ginagawa ng Diyos, bibigyan kita ng pagsubok para tumibay ang iyong pananampalataya. Kapag tayo ay lumaranas ng problema, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag tayo
nagbabago sa kanyang kabutihan. Nais iparanas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo. At ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kayang pantayan ng kahit sino. Sapagkat wala ng pag-ibig na hihigit pa na inialay ng tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Inialay niya ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat mahal ka niya. Tayo ay hindi dapat pero pinaging dapat ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Tayo ay panglimbasahan lamang sa kanyang paningin. Minsan nga, di ba? Sinasabi natin, bakit ganoon? Parang hindi ako pinapansin ang amo ko. Bakit ganoon? Lagi na lang si kuya binibigyan ng pabor ng aking nanay at tatay. Pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At ang pabor ng Diyos ay para sa kanyang mga anak na matapat na naglilingkod at nagsusumikap na maglingkod sa Kanya at patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Asahan natin na ang Diyos natin na tinatawagan, na pinapanalanginan, ang sabi doon sa binasa po natin kanina, ang Ama na hindi mo nakikita ang siyang gaganti sa ginagawa mo ng lihim. The Spirit of the Lord is now upon me. Sinugo niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, upang palayain ang mga bihag, upang sabihin sa mga bulag na sila'y muling makakakita. Kapag tayo ay nag-aayuno, mararanasan natin ang kagalingan, sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Isa sa mga benepisyo ng pag-aayuno ay ang pagtanggap ng kagalingan. Mayroon pong testimony, pero hindi ko po sinasabing gawin po ninyo ito, sapagkat iba-iba po ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kailangan ma-discern natin kung ito nga ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Mayroon may sakit na yung sakit sa tiyan, ulcer. Di ba yung ulcer, bawal talagang magmutom yan. Pero yung ulcer na ito ay talagang matagal na. Ngayon nanalangin siya sa Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanyang pananalangin, mag-ayuno ka ng 3 araw. Pero bawal sa may ulcer ang magutom. Pero yun ang instruction sa kanya. Hindi ko rin sinasabi gawin mo ito kung may ulcer kayo. Kasi depende ito sa panalangin mo, depende kung anong ipinapagawa. Iba-iba, individual, kung anong gusto ipagawa sa iyo ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa may ulcer na ito, mag-ayuno ka ng 3 araw. Ginawa ito ng taong ito at gumaling ang kanyang sakit. Bakit? Sapagkat siya ay nanalig sa salita ng Diyos. Siya ay sumunod sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. At nakita niya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na Diyos na manggagamot. Amen. Kung tayo ay naniniwala sa Kanya, pagagalingin niya ang ating mga karamdaman. Makikita natin sa Biblia, iba't ibang klaseng sakit ang pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Katulad ng nabanggit ko kanina, siya ay mayroong pinagaling may ketong. Siya ay nagpadilat ng mga bulag. Siya ay nagpalakad ng mga pilay. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang Panginoong Kristo ay hindi nagbabago. Ang kinakailangan lamang tayo lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Nasabi nga po doon sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan at ang di malilip na kapayapaan ng Diyos nang siyang mag-iingat sa inyong puso at diwa. Ang Diyos, tulad ng isang inaawit natin, ang Diyos ay sinlapit lamang ng dasal. Tatawag ka at siya ay tutugon. Tumawag ka at kayo ay maliligtas. Ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin, nasa kanyang mga anak. Ang kinakailangan lamang, lagi tayong nananalangin sa lahat ng pagkakataon. Maging sa trabaho, ano man ang ating ginagawa, lagi tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa atin segundo, minuto. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Yun nga lang, mayroon tayong malusog na pangangatawan. Yan ay higit na ipagpasalamat natin sa Diyos, sapagkat mayroong mga milyonaryo, yung may-ari ng SM, nasa wheelchair na lang siya. May mga mayayaman na hindi makakain ng masasarap na pagkain. Tayo, ang ulam natin tuyo, sinasawsawan ng kamatis, ganado tayo kumain. Yun ang isang ipagpasalamat natin sa Diyos, na tayo ay may malusog na pangangatawan.
na tayo ay nakakatulog ng mahimbing, na tayo ay laging nagwawagi sa mga problema, na tayo hindi niya pinapabayaan. Isa sa benepisyo ng pag-aayuno, yung tinatawag na strong presence of God. Kapag nag-aayuno, bumababa ang presensya ng Diyos. Katulad ng nabanggit kanina, ilang beses na bumaba ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, napupuspos ng Espiritu Santo. Kahit doon sa lumang tipan, bumaba ang Espiritu Santo. Sa bagong tipan, bumaba ang Espiritu Santo. Ano yung pinakikita nito? Yung strong presence of God. Yung presensya ng Diyos. At alam natin, kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang kanyang kapangyarihan. At kung nasaan ang kapangyarihan, nandoon ang mga himala. Kung nasaan ang himala, nandoon ang mga pagpapagaling. At bakit nangyayari ito? Upang tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. Upang tayo ay patuloy na sumamba sa Kanya. Sapagkat katulad ng sinabi po natin kanina, na wala tayong may pagkakalob sa Diyos kung hindi ang ating pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. Ang pag-aayuno ay dinideklara. Bukod sa individual na pag-aayuno, ang pag-aayuno ay dinideklara ng isang leader. Kaya kung ang ating leader, halimbawa sa simbahan, ay magdideklara ng sama-samang pag-aayuno at pananalangin, gawin natin itong priority sapagkat ito ang panawagan ng Diyos. At kung ito ang panawagan ng Diyos at sinunod natin ito, walang imposible. Ang Diyos ay magpapakita sa atin ng mga nakamamanghang bagay na di natin malilip. Jeremiah chapter 30 verse 3, tumawag ka at ako ay tutugon at mararanasan ninyo ang mga nakamamanghang bagay. May mga bagay na nais na maranasan natin pero hindi natin nararanasan. Bakit? Sapagkat tayo ay kulang na kaalaman. Pero kung tayo ay hihingi ng kaalaman sa Diyos, siya ay magbibigay sa atin ng sagalang kaalaman. At ang kaalaman ito ang magdadala sa atin sa tagumpay. Ang kaalaman ito ang magiging instrumento natin upang tayo ay huwag mapahamak. Sapagkat ngayon, sabi sa Biblia, sa mga huling araw ay darami ang mga bulaang mangangaral, mga bulaang propeta. Ngayon, ano ang instrumento natin upang tayo huwag maligaw? Ang instrumento natin ay ang karunungan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At ito ang pwede natin gawin. Kung tayo ay mag-aayuno, sama-samang pananalangin, at tayo ay hihingi sa Diyos ng mga bagay na kinakailangan natin, maniwala tayo na ipagkakalob ito ng Diyos sa atin at matatanggap ka natin. Ibig po ba? Ito po ang mensahe na yung umaga sa atin ng Diyos. Ano man ang mangyari, sa tingin mo natin ito yung masama. Ano man ang mangyari sa ating buhay, huwag tayong lalayo sa Diyos. Patuloy tayong lumapit sa Kanya sapagkat siya ay hindi magpapabaya. Tayo kong lahat ay tumayo. Hinihili ko po yung worship leader na tayo po umawit ng isang awiting makalangit. At hayaan po natin na ang mensahe ng awiting ito ay rumema sa ating puso. Siya lamang po ang karapat-dapat natin pasalamatan sa ating buhay. Siya lamang po ang karapat-dapat na bigyan natin ng pagpupuri. Siya lamang po ang dapat natin tatawagan. Sabi po niya, lumapit kayo lahat, napapadala at nabibigatan ng lupa sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingayin. Sa akin ay makasusumpong kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mayroong mababang kalooban. Hindi tayo mabibigo kung tayo ay lumalapit sa Kanya. Ang nais ng Diyos, tayo ay patuloy na nananalangin. Awitin po natin yung inawit po natin kanina sa opening prayer at hayaan po natin na ang mensahe ng awit ito ay gawin po natin itong pananalangin. Hallelujah! Alam ko po, nasa pagpupuri pa lamang natin kanina, pagpasok pa lamang natin sa pintuang ito, ang Diyos ay mayroon ng nakahandang ipagkakaloob sa akin. Ano man ang nasa ng inyong puso, nais mo ba katulad ng nagpatuto kanina, nais mo ng trabaho, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng trabaho. Kung ikaw ay mayroong nararamdamang sakit sa iyong katawan, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. With God, nothing shall be impossible. Yung mga imposible sa tao
magkapatid